Tinanggal po si yan, General Torre as PNP chief. Sa tingin po ninyo, Mayor, diversionary acting ito ng administrasyon o Hindi ko talaga alam. Pero nilipat lang siya sa ibang departamento? no, hindi talaga kasi kung naging chief PNP ka na, tingin ko demoted talaga siya because wala nang mas mataas pa diyan sa pagkapulis mo. 'Di ba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang Sa pagkapulis. appointed position. Si NBI. Demoted siya, so tingin ko may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Internal conflict lang. Hindi naman din clear yung statement ng Malacanang kung bakit siya tinanggal. Anong tingin po sa kapatid? General Natales. Hindi ko talaga alam. Do not know these people. Mayor Baste? But for sure, kung may papalit man ng chief PNP dyan, may, ano talaga, may order talaga yan ng puntiryahin tayo. Alam nyo kasi, ako'y naniniwala din po, na halimbawa, Chief PNP ka. Oo, kung utos naman po ng Pangulo na ilagay ka sa NBI, maaari po mangyari yun. Kung utos po ng Pangulo, and then, halimbawa, nag-offer yung Pangulo kay General Torre na ganun nga, posible pong mangyari yun. Diba? At Pangulo na po yung nag-utos hindi ko lang alam bakit ganun magbigay ng opinion o reaction si Bate tuloy. Tungkol sa pagka-relieve po dito kay PNP Chief General Nicolas Torre, no? Kaya naman lagi Hindi ka naman maging chief PNP pag wala kang gagawin katarantaduhan against sa ating mga Duterte o sa mga supporters natin. General Torre. Tingnan mo. Hindi ka naman magiging Chief PNP kung wala kang gagawing katarantaduhan sa mga supporters natin. Ano bang ginawang katarantaduhan ni PNP Chief, no? Nicolas Torre sa mga supporter nyo? Wala naman nako, Baste. Bakit ganyan mag-isip? Baliktad. Is to divert the attention of the public doon sa issue ng anomalous flood control projects right now. Hindi naman siguro. Mas more on tingin ko talaga internal conflict yan kay Toro. Hindi sila nagkakasundo kasi nagsimula na yun kay Remulla, di ba? Nagkakasagutan sila. Kay Remulla, I think meron talaga silang hindi pagkakaunawaan. Pero I think hindi naman malalim. Diba, hindi naman malalim para mangyari pa to na si General Torre yung talagang marirelieve, no? At syempre, Pangulo po yung nag-decision dyan. Ba't ganun? Flood control projects. Maulan yata sa kanila, kaya yung audio po nila may problema hindi yung cellphone nyo. Gusto niya maging parang tagapagsalita ng mga nangyayari sa flood control projects, and yet going back sa sinabi ko yesterday, responsibilidad niya naman talaga yun. Dapat in the first place he did not allow it to happen. Alam mo bakit yung statement niya ganun? Politiko rin naman siya, so bahala sa sinabi mo. Pero sabi ko, immaterial yan kay Torre, tapos na yung lahat. So kung ano man yung reward niya nung kinuha siya, wala na, tapos na yung tatay ko nandiyan na sa ICC. The statement of Senator Riza Ontiveros about the extradition of Pastor Apollo Kibuloy doon sa kaso niya, allegedly doon sa United States. Do you have a comment about that, sir? Hindi ko alam kung ano talaga yung problema ng US kay Pastor Kibuloy. Pero alam niyo talaga. Hindi mo alam kung ano yung problema ng US kay Kibuloy? Imposible yun. Mayor ka, hindi mo alam. Kami nga na ordinaryong tao, kahit pa paano, may idea po kami, diba? Siyempre, kaibigan niya yan. O, tropa nila yan, si Kibuloy. Hindi niya ilalaglag yan. Magbubulag-bulagan yan hanggat kaya nila. Ganun talaga. Mga Amerikano, pulis-pulisan yan sa mundo. Tingnan nyo, kahit saang lahat ng mga bansa na pinuntahan ng mga yan, lalo na dito sa mga Arab countries, sira talaga. You think of one country na pinuntahan ng mga yan na hindi nasira at hindi binomba, walang nangyaring rehimen, palit, they operate like a different thing. They're the hegemon. So there's nothing you can do about it. They have the weapons, they have the power, they have the resources to do what they want anywhere in the world. So kung ano yung issue nila kang Pastor Kibuloy, di natin alam, but it's always been the case. Everywhere they go, they just, pain and suffering will ensue. Yun talaga ang kikita. So, naalala ko lang yung kay Kibuloy, mga pre, I mean kay
PNP Chief General Nicolas Torre. Hindi naman daw po magiging PNP Chief yan kung hindi daw po bumanat sa mga Duterte o umape. Masasabi ko lang naman si General Torre, ginagawa niya lang yung kanyang trabaho. May warrant of arrest galing sa ICC, pinapatupad niya lang. 'Di ba? Kasi kung lalabagin niya yun, di niya susundin yun, siya naman yung magkakaletse-letse, di ba? Kumbaga, dapat maintindihan nyo sana, yung trabaho lang, walang personalan, di ba? Pero ang layo nila labo ng utak nila. Hindi ko nila maintindihan yan. It's ano eh. So, topic of the Americans. You really think na makakapasok ng ICC detention centrally si Rodrigo Duterte if this was not a NATO country? You have to remember that. So it's the Western world that we're up against. And because they do not, like, ayaw kasi ng mga Amerikano na sumasagot ka. Lahat ng sumagot sa mga Amerikano, si Gaddafi, Saddam Hussein, ngayon, it's either kung hindi namatay, pinatay, nakulong. Saddam Hussein. Para sa akin, kung si Saddam Hussein lang naman yung pag-uusapan, deserve niya naman kung ano yung nangyari sa kanya. Diba? Walang problema doon at wala eh. May kapalpakang ginawa, diba? Si Digong naman, ganun din. Buti na nga lang si Digong, hindi nang lalaban. Sumama ng maayos. At least ngayon, buhay pa si Digong, diba? So anyway, mga pre, ito na, bigyan po natin ito ng reaction. Itong patungkol naman po kay Marcoleta. So, eto mga pre, no? Si Marcoleta po, isa daw sa nag-iimbestiga dyan sa mga kapalpakan sa flood control na yan. Okay, pero nakakapagtaka po. Kasi karamihan ng mga DDS sinasabi nila, yung mga congressman yung ano dyan, yung utak ng lahat. Congressman daw po ang utak ng lahat. So, nagtataka ko, kung congressman pa lang sinisigaw ng mga DDS, bakit hindi nyo imbestigahan ang 51 billion ni Pulong? 51 billion ni Pulong. Marcoleta, bakit tahimik ka? Congressman pala eh. Hindi ba congressman si Pulong? Ba't di nyo ngayon imbestigahan yan? Dikin nyo. Sabi naman ni Marcoleta, hindi daw siya DDS. Gusto na naman po tayong linlangin ng isang manlilinlang, di umano. Nalinlang na po kayo noon sa presyo ng mga bilihin ni Marcoleta. Pati ba naman ngayon, lilinlangin ulit tayo? Marcoleta claims to be fair, fearless, and independent. Pero kung hindi siya DDS, bakit hanggang ngayon, ayan Marcoleta, bakit hanggang ngayon, tikom ang bibig niya sa ghost projects ni Duterte at sa 51 billion unexplained fund ni Pulong. Unexplained fund, 51 billion. At si Duterte din po mismo ang umamin na merong ghost projects. Galing din po yan kay Digong. Sa bunganga ni Digong. So, paano na yan? In 2020, Rodrigo Duterte admitted on national TV. Alam ko yan. Talking ghost projects. Bidding, deliveries, and SOP is that wasn't admit. It wasn't national confession. Ayun itong mga ghost projects po pala na ito ay inamin din pala ni Digong na merong ganun sa panahon niya. Bakit ngayon, Marcoleta, hindi mo yan iniimbestigahan? Diba? Inamin naman ni Digong yan sa national TV. Imbestigahan mo, silipin mo yung ghost projects ni Digong.
yung kay 51 billion ni Pulong. Bakit nagbubulag-bulagan ka kung talagang hindi ka DDS? Galaw-galaw naman! Kumpara ka sa mga Pilipino, galaw-galaw naman. Ang pangit kasi dito kay Marcoleta, hanggang bunganga lang na, hindi naman ako DDS eh. Hindi naman ako DDS. Abay, wag po puro bunganga. Sabayan mo ng gawa, magtrabaho ka ng maayos. Magpakitang gilas ka sa amin. Sa aming mga Pilipino. Patunayan mong wala kang kinakampihan. Kasi, senador ka. Inalal ka ng taong bayan para pagsilbihan mo rin yung taong bayan. Ang pangit naman na pamilya lang yung pagsiservisyon mo. O ngayon, halatang halata, hindi mo sinilip yung 51 billion. Ghost projects di umano ni Digong. Ano yan? Pinapakita mo lang na pinapaboran mo yung mga masasamang tao. Diba? Pinapakita mo lang dyan na pinapaboran mo. Huwag mong gagawin yan, Marcoleta. Hindi ka ibinoto ng mga Pilipino para protektahan mo ang isang pamilya. Dapat buong bansa, buong Pilipino yung uunahin mo. Hindi yung isang pamilya lang. Kaya matanong nga kita, Marcoleta, ikaw ba'y tumakbo ng senador para pagsilbihan ang pamilya Duterte? Siyempre, sasabihin mo, hindi ganon. Pero sa mga actions mo, kitang-kita naman. Hinahamon kita, Marcoleta. Sino ba si Bullpointman para hamunin ka? Pero ito'y hamon na makakabuti naman sa mga Pilipino. Hinahamon kita. Imbestigahan mo yung 51 billion ni Pulong at yung mga ghost projects sa panahon ni Digong. Oh. Total, may pag-amin naman kay Digong. May pag-amin ha. Bakit hindi niyo silipin yun? Bakit yung tinitingnan niyo ngayon, yung mga maliliit na tao lang? Senador ka, kayang-kaya mong imbestigahan yan. May power ka para ipatawag sila sa Senado, imbestigahan sila, alamin yung mga kapalpakan noon. May power ka, Marcoleta. Kasi ang sabi ng mga DDS, ang mga ano dyan, buhaya, mga senador. O sino ba yung may pinakamalaking pondo sa panahon ni Digong? Di ba si Pulong? Merong 51 billion. Grabe, laki niyan mga pre. Ewan ko lang dito kay Marcoleta kung wag po kayo maniniwala at magpapalin lang kung sasabihin niya, hindi ako DDS. Pakita mo muna, magtrabaho ka muna, Marcoleta, bago mo sabihin yan. Yung dalawa lang, yung hiling ng mga Pilipino sa'yo, imbestigahan mo. Wag kang magbubulag-bulagan. Wag. Kasi ang mga Pilipino hindi bulag, hindi bingi. Nakikita yung mga galaw ninyo dyan sa Senado. Diba? Wag nang magkunyari, Marcoleta. So anyway, yun lang yung ating video ngayon. Maraming salamat po sa sumama sa ating reaction ngayon. And syempre, no, bago po tayo magtapos sa ating reaction ngayon, and kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. At syempre mga pre, may TikTok po tayo dyan, may Facebook po tayo, and sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. And syempre mga pre, no? Oo, sa mga bagong subscribers natin dyan, naku, maraming salamat po sa inyong suporta. Ayan oo, salamat po talaga. So, ingat po ang lahat. Kita-kits po sa susunod na video.